What's up sa inyo mga kaballers? Dahil maraming nagre-request ng mga followers natin, ng mga subscribers natin, na i-vlog daw natin ang special situation na rules and regulations ng FIBA. Yon ang ating topic ngayon. Alright mga kaballers, pero syempre bago tayo magsimula sa ating topic, gusto ko munang batiin ang lahat ng ating mga solid followers, mga solid supporters ng channel na to. Isang mapagpalang araw sa inyong lahat at sana nasa mabuti kayong kalagayan sa mga pagkakataon na to. What's up sa inyo mga kaballers? Ako nga pala uli ang inyong Uncle B at welcome muli sa panibagong episode ng Uncle B Basketball Tutorials. What's up sa inyo mga kaballers? Ngayon nandito mga kaliga, no? Nandito na naman tayo. Welcome muli sa panibagong episode ng Uncle B Basketball Tutorials. Okay mga kaballers, article number 42, special situation. Yan ang topic natin ngayon. Ang article number 42, special situation, ay nakapaloob sa tinatawag na rule number 7 ng FIBA Official Basketball Rules and Regulations na may titulong General Provision. So article number 42, special situation. Ano nga ba ang linalaman ng mga rules na yan, mga kaballers? Alright? So syempre, bago tayo magsimula sa mga rules, kailangan malaman muna natin ang definisyon kung ano nga ba ang kahulugan ng tinatawag na special situation na yan. Okay mga kaballers, ang special situation ay ito ang mga pangyayari kung saan hinihinto ang laro sa pamamagitan ng pagtawag ng referee, pagpito, at nakakita ang referee ng violation. At sa pagkakataon na yan mga kaballers, nagkaroon pa ng mga ibang violation. At dyan pumapasok ang tinatawag special situation. Uulitin ko mga kaballers, ang special situation ay nangyayari kapag pumito ang referee at nahinto ang laro dahil may nakitang violation ng referee. Okay? At sa pagkakataon na yan, sa isang posisyon na yan, nagkaroon uli ng mga tinatawag na mga violation. Alright, diyan pumapasok ang tinatawag na special situation. So malinaw sa inyo yun mga kaballers, ang definition ng special situation. Ngayon mga kaballers, ano ang mga rules? Ano ang mga rules na napapaloob sa tinatawag na special situation under ng Article 42 ng OBR o tinatawag na Official Basketball Rules and Regulations? Mga kaballers, nandito tayo sa aklat ng OBR dahil ang FIBA ay may dalawang aklat, tinatawag na OBR at ang OBRI. Okay, huwag tayong malilito mga kaballers, nasa OBR tayo, Official Basketball Rules. Alright? At sa mga susunod na vlog natin, pag-uusapan natin ang special situation na to under naman ng OBRI o tinatawag na Official Basketball Rules Interpretation. Pero sa pagkakataon na to, OBR muna tayo mga kaballers. So ano nga ba ang rules ng OBR na nakapaloob sa tinatawag na article number 42, special situation? Okay mga kaballers, isa-summarize lang natin ang kabuuan ng rules. Merong 8 rules yan mga kaballers, ano? So pag-usapan natin ang nakasummarize na lang para mas naiintindihan natin. Okay mga kaballers, so kasi alam naman natin na ang rules and regulations ng FIBA ay nakasulat yan sa English. So mas maiintindihan ng mga viewers natin, mas maiintindihan ng mga subscribers natin na nandiyan dyan. Talakayin niya natin sa pamamagitan ng ating lingwahe at yung summarize na, yung tipong nagkwekwentuhan lang tayo mga kaballers para magkaintindihan tayo. Alright, sinasabi sa article number 42 special situation na kailangan ang lahat ng foul ay ma-charge. Of course, kapag pumito ang referee na hinto ang laro, merong mga tinatawag na violation yan. So kailangan lahat ng foul ay ma-charge sa player. Okay? At ang lahat ng penalties ay ma-identify. Okay? O kailangan malaman ng mga referees.
At pag nalaman na ng mga referee sa mga violations, sa mga foul, ang mga penalties, kailangan malaman ng referees ang tamang pagkakasunod-sunod ng mga penalties na yan. Alright mga kaballers, so tatandaan lang natin sa ilalim ng rules and regulations ng special situation, lahat ng technical calls ay kailangang i-administered muna. So maliwanag yon mga kaballers na sinasabi sa ilalim ng rules ng special situation. Kung nagkaroon ng mga technical calls, yon ang i-administer muna, okay, bago yung ibang violation, bago yung ibang foul na nangyari. Pero may exemption mga kaballers, kapag ang technical call ay nangyari sa bench. Alright, yun ang exception. Alright, kapag ang technical calls ay nangyari sa bench, kay coach, kay assistant coach, sa mga players na nakaupo roon, sa mga delegasyon na miyembro ng isang team na authorized umupo doon mismo sa bench ng isang team, at doon nangyari ang technical calls, hindi natin po pwedeng i-administer yun ng una. Sa halip, i-administer yun ng huli. Yun ang maliwanag na sinasabi sa rules and regulations ng special situation. Ngayon mga kaballers, sa ilalim pa rin ng special situation, lahat ng may equal penalties ay kailangan may cancel. Okay? Lagi natin tatandaan mga kaballers, lahat ng violation ng merong equal penalties ay kailangan may cancel. Ano ba ang mga violation ng may equal penalties? Halimbawa, double foul, okay, double technical, basta may equal penalties, ika-cancel natin yan. Alright? Yan ang nakapaloob sa tinatawag na special situation. At mga kaballers, sa special situation din, nakapaloob ang tinatawag na posisyon ng bola. Kanino mapupunta ang posisyon ng bola? So lagi natin tatandaan mga kaballers na sa rules yan nakapaloob na kapag lahat ng penalties ay na-cancel, wala nang iba pang violation na susunod, ang bola ay mananatili doon sa tinatawag na non-scoring team. Halimbawa sa last free throw, ang isang team ay nagpi-free throw, na-shoot at nagkaroon ng tinatawag na double foul, double technical. Okay, ang tanong, kanino mapupunta ang posisyon ng bola? Lagi natin tatandaan mga kaballers na ang bola ay mapupunta sa non-scoring team kapag lahat ng tinatawag na equal penalties ay na-cancelled at wala nang iba pang violation na may charge. Alright mga kaballers, at isa pa mga kaballers, sa posisyon ng bola, okay, kung lahat ay na-cancel at wala nang iba, kung sino ang may control ng bola, sa kanya mapupunta of course ang posisyon ng bola. At kung halimbawa naman mga kaballers, nasa area ang bola, walang sino mang isang team na mayroong control ng bola, mapupunta tayo sa tinatawag na jump ball, o susundin natin ang alternating position, arrow. Okay mga kaballers, so yun ang nakapaloob mga kaballers sa special situation na yan. Kailangan lang malaman natin mga kaballers, sa lahat ng mga referees dyan, sa lahat ng mga gustong matuto mag-referee, na kailangan ma-identify lang natin ang pagkakasunod-sunod, ang tamang pagkakasunod-sunod ng mga penalties, okay, para hindi tayo maligaw. Yan naman ang sinasabi ng rules na yan. Okay mga kaballers, at syempre para hindi tayo ma-confuse, meron tinatawag dyan sa special situation na yan na konting confusion regarding sa throw-in penalty. Alright, alam natin na ang throw-in foul meron niyang posisyon na 1 free throw plus ball possession. Saan ba nangyayari yung throw-in foul? Katulad ng mga recent vlog natin, mga nakarang vlog natin, ang throw-in foul ay nangyayari during last 2 minutes or less, okay, ng 4th quarter or ng overtime na mayroong penalty na 1 free throw plus ball possession. Ito ang special na sitwasyon dyan mga kaballers, kapag nangyari ang tinatawag na throw-in foul at nagkaroon ng technical kay coach. Alright, so mga kaballers, gaya ng pinag-usapan natin, gaya ng sinasabi sa rules, kailangan mahuli ang technical call na nagawa ni coach, alright, o doon sa bench. So alam natin na ang throw-in foul ay mayroong penalty na 1 free throw plus ball possession.
kailangan i-throw muna natin yung 1 free throw na yan. Alright? Pero hindi natin pwedeng i-cancel para ma-ball possession ng bola. Hindi natin pwedeng ma-cancel yung tinatawag na isang penalty o isang violation na nagmula sa technical call ni coach. Alright? So, kailangan i-throw uli yun. Okay? And then, of course, saka yung plus ball possession. Ganun lang, ganun lang ang pag-aanalisa ng tinatawag na special situation kung saan merong nangyayaring mga violation at pumito ang referee at nagkaroon pa ng mga ilang violation sa loob ng basketball court at the same time or sa isang posisyon lang. Alright? Lagi lang sinasabi dyan, pinapaalala ng rules na to na kailangan lahat ng foul ay ma-charge at lahat ng penalties at ma-identified at kailangan ayon sa pagkakasunod-sunod. Alright mga kaballers, dahil ang rules na yan ay ginawa para maging fair. Alright? Fair enough sa dalawang team. Okay? Hindi naman yung sobra-sobrang penalty ang may bibigay. Okay? So balance na balance ang rules and regulations na ginawa ng FIBA na yan. So yun mga kaballers, at yun lang ang nakapalood sa OBR ng tinatawag na special situation under article number 42. Sa susunod mga kaballers, siyempre pag-uusapan natin ang special situation regarding naman sa pangalawang aklat, ang OBRI, o doon meron man tinatawag na interpretasyon, may mga examples doon at pwede natin i-topic yan sa mga susunod na panahon. Alright mga kaballers, siyempre bago ako magtapos, lahat ng mga bagong viewers dyan, sa lahat ng mga bagong nanonood sa atin, gusto ko kayong imbitahin lahat na kung bago ka pa lang sa aking channel, ngayon ka pa lang nagawi o napadpad, huwag mong kakalimutan i-like ang video na to at pakipindot na rin ang subscribe button at notification bell para lagi kang maging updated sa mga bagong upload na videos ni Uncle B. Okay mga ballers, syempre magsha-shoutout muna ako bago tayo magtapos. Alright? Kunin ko muna ang cellphone ko para mai-shoutout natin ang ating mga followers. At shoutout din kay Francisco Talili. Shoutout sa iyo sir. Si Francisco Talili, isang masugid na taga-comment ko yan dyan, Lagi maraming tanong yan, pero salamat sa iyo, sir, at appreciated ko yan. Lagi lang ako nandito para sagutin ang mga tanong mo. At syempre, shoutout din sa Sama Baspi, Tacloban City Region 8. Shoutout sa inyong lahat dyan, sa mga taga-Tacloban ng Sama Baspi, lalong-lalo na kay Alfredo Bautista. Fred, shoutout sa iyo, God bless lagi. So yun mga kaballers, at dito ko natatapusin ang ating video. Alright, at magkita-kita ulit tayo sa susunod na vlog. Alright mga kaballers, God bless us all. Peace out.